Mama! Mama! Yan. Pag may mga problema, laging mama, mama. Dahil ganito kasi yan. 60th birthday ni mami ngayon. Kaya, birthday ni mami mo? Happy birthday, mami! Yon, birthday ni mami. At dahil budget loss pa rin tayo hanggang ngayon, wala akong mabibigay na material na regalo. Buti na lang nandyan si Ate Camille. Nabigyan ka ng napakalupit na regalo. Isang napakalupit na bakasyon. Binigay sa inyong dalawa ni Daddy. Ang regalo ko naman, edi yung katulad din nung kay Daddy na hanggang ngayon hindi pa rin niya napapanood dahil nga sikreto pa lang to. Edi yun, ang bibigay ko ay eulogy din. Pangit mang isipin pero hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na marinig yung eulogy nila. Kayo pa lang sigurong dalawa ni Daddy. At tinetake advantage ko tong pagbibidyo-video na to para masabi ko yung mga bagay na hindi ko kayang masabi ng harapan. Yun, gusto ko lang malaman mo na ako yung pinakamaswerteng tao kasi isinakto ako ni Lord. Ibinigay niya ako sa pinakamaganda, pinakamaaruga, pinakamapagbigay, pinakamatapang, pinakamatatag na taong kilala ko. Kapag natapos tong lifetime na to, kung bibigyan man ulit tayo ng pagkakataon ni Lord, sana ay sa'yo pa rin ako ibigay. Yun, mahal na mahal kita, Mi. Lumipat ako ng pwesto kasi may dumating. Baka kasi marinig yung mga kwento ko na most unforgettable moment kasama si Mami. Tulad nung prep ako. Di magkasama kami ni Mami dun sa school. Kasama yung parents ng mga kaklase ko. Siyempre bata, malikot. E di ikot-ikot ako kay Mami, ganyan. Parang nakayuko ata ako. Ikot-ikot ako kay Mami. Pagtunghay ko ngayon. Hindi pala si Mami yung iniikutan ko. Di hanap-hanap ko ngayon si Mami. Ayun, nakita ko nandun sa gilid. Tawa ng tawa. Tapos nung grade 2 ata ako nun. Pauwi na kami. Si Mami kasi nung mga grade school kami, nandun lang siya sa school. Pagkahatid, doon siya tatambay ata sa kantin. Hanggang umuwi na kami, kasama pa rin namin. Sabay-sabay na kami pauwi. Nung pauwi na kami, ang bag ko kasi dati nun yung kulay black na stroller. Hindi naman kalakihan pero malaki-laki din. Nandun kami sa hallway, labasan na ng mga estudyante, di uwi-uwi kami. Parang may topak ata ako nun. Yung pagdadala ko dun sa stroller ko paunahan, parang pag patulak. Nasa harap si Mami. Tinama ngayon yung likod ng paa. Ayun, nagdaga sa si Mami. Tapos ako, bilang walang kwentang anak, nakatayo lang ako dun. Tapos ang tumulong pa sa kanya yung ibang estudyante. Ayun. Looking back, parang grabe. Nire-regret ko yung pangyayaring yun. Grabe. Nung pagkadapa niya, hanggang sa pagtayo, hindi ako pinagalitan. Parang nakatingin lang sa akin. Yung parang, hindi ko alam, nakakahiya. Meron pang isang beses. Parang magkasama ulit kami ni Mami sa bayan. Parang pasakay kami ng jeep. Tumigil yung jeep. Sasakay na ako. Tapos umandar ng kaunti yung jeep. Hindi nagalit si Mami dahil parang tinama ata ako sa baba. Or tatamaan ako. Parang ganun. In short, parang masasaktan ako. Ayaw ni Mami din. Kumakay kami dun sa jeep. Nagalit dun sa jeep. Hindi ako tahimik na ako. Pagbaba namin,
Tinatanong ako ni mami, ayos lang ako. Hindi na nga ako umiimik. Nagalit ngayon si mami. Ayun, pinalo ako. Pinalo ako pag uwi. Ayaw niya akong masaktan eh. Tapos isang beses pa sa school, lunch break, magkaka-school kami ni ate Katya. Hindi kain-kain kami ganyan. Biglang nagtinda ng shake yung kantin. Mango shake. Makita niya sigurong gusto namin. Wala kaming pera. Na-provide niya, bumili siya sa amin. Hindi ko alam kung paano nakabili si mami. Hindi ako si batang makulit na naman. Mango shake, mango shake. Pagkabili nung shake, hindi nilagay dun sa table. Malayo sa akin yung mango shake. Kinuha ko yung mango shake. Boom. Tapon. Wala ang mango shake, natapon lang. Tinignan ko na naman si mami. Ayun, dismayado na naman ang mukha sa akin. Tapos nung grade 4, grade 5, nakikipaglaro ako dun sa labas. Pellet gun ata yun. Mga alas 5 ng hapon. Inasar ako nung kalaro ko. Hinabol ko yung mga bata. Habol. Habang may pellet gun ako sa kamay. Para kaming teleserye. Nakita ko ngayon si mami. Dumating, sakay sa tricycle. Uwi ako ngayon. Pagka-uwi ko ng bahay, tinanong ako, ba't di kayo tumatakbo? Kinuwento ko, inaasar ako ng mga bata. Ayun, pinadapa ako dun sa stage. Yung parang stage dun sa gitna ng bahay. Pinalo ako. Ayaw kasi ni mami nang nasasaktan ako eh. Tapos nung tungkol naman sa pag-aaral. Dahil maano si mami sa pag-aaral sa amin tatlo. Gusto niya yung magagaling kami, matatalino kami. Kaya talagang tuturuan niya kami sa mga studies namin. Sa kanya ko nakuha yung term niya na lagi niyang sinasabi sa amin na hindi kasi kayo magbasa ng dictionary kahit palima-limang words kada araw. Then nung may major exam ako, ginising niya ako ng madaling araw. Nireview niya lang ako para dun sa exam ko ng umaga. Hindi ko alam kung may naintindihan ako nun eh. Hindi ko tanda yung subject kasi madaling araw yun. Hindi ko alam kung gumanaga yung utak ko nun o makatingin lang ako para hindi ako mapalo. Kasi ayaw ni maming nasasaktan ako eh. Tapos nung parang high school na ata yun, may mababa akong grade sa isang subject ata yun. Kinausap ako ni mami ng heart to heart. Wala nang palo-palo nun dahil high school na. Siyempre, binata na tayo dyan. Pinagsabihan ako. Yun, parang naano ako. Naiisip-isip ko na yung mga ginagawa ko nun. Ba't hindi ko ayusin yung pag-aaral para kay mami. Ayun, naano ako nun, napaluha ako. Sabi ni mami sa akin ikaw umiiyak. Hindi naman kita pinalo Sabi niya ganun. Yan, di ko makakalimutan yun. Tapos marami pa. Yung last na lang yung basta may something na nangyari na parang ramdam niya na hindi ako ayos. Nausap niya ulit ako. Heart to heart na ulit kami. Sabi niya kung may problema ka man, sabihin mo sa akin. Papakinggan ko. Tsaka yung problema, hindi yan hinanamnam. Hinaharap yan, dinadaanan lang yan. Tsaka lahat ng problema may solusyon, sabi niya sa akin. Nakatago lang ako dun sa unat. Basta pinagsasabihan niya ako nun. Sabi niya, nandito lang daw siya, ganyan. Sabi niya, Lopit ay umayos ka. Ika'y mahal na mahal ko. Tapos nung sinabi niya, yayakapin niya ako. Tapos ang ginawa ko, umiwas ako dun sa yakap. Kasi, hindi ko alam, nahihiya ako Ayun, mahal na mahal din kita.